naglilingkod sa sambayanang Pilipino. GMA News TV, Channel 11. Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Tara na't makipaglaro tayo sa dolphins! Magpayakap sa snake habang naka-blindfold! At subuan natin ng ista ang Hungry Sea Lions! Yan at maraming iba pa ngayon sa I Love Pinas! Ako po si Gardo Lorenzo. I love Pinas. Nauna na itong sumikat bilang base ng mga Amerikano, pero nakilala rin ito bilang shopping destination ng mga mahilig sa imported items. Pero ngayon, mas nagiging puntahan na ito dahil sa kanyang ino-offer na nature tripping activities at pati yung mga adventures with the animals at napakarami pang water activities. Friends, tara na, ikutin na natin ang Subic! Isang first-class municipality ang Subic, pero bago pa man ito sumikat bilang bakasyonan para sa mga beachgoers, naging kilala ito bilang isa sa mga pinakamalaking US military base sa ating bansa. Ang dating pangalan ng bayang ito sa pagdating ng mga Kastila ay Hubec, na may kinalaman sa pagsasaka. Sinasabing sa pagdating ni Juan de Salcedo na pagkakamali niya ang pagbigkas ng Hubec at ang nasasabi niya ay Subic. Sa pagdating naman ng mga Amerikano, naging Subig ang pagbigkas dito. Hindi kalaunan na balik sa Subic ang tawag sa lugar. Bago pa man itinayo ng mga Amerikano ang kanilang base militar sa Subic, naging naval port o naval base din ito ng mga Kastila. Pagdating ng 1898, nakipaglaban ang mga Amerikano sa mga Kastila upang maukupan nila ang Subic. At pagsapit ng 1899, itinaas ang bandila ng Estados Unidos dito. Sa loob ng umaabot na 9 na dekada ay nanatili dito ang mga Amerikano. Subalit noong September 1991, nireject ng Senado ng Pilipinas ang pagkakaroon ng panibagong treaty o kasunduan halintulad ng 1947 RP-US Military Bases Agreement. Inutusan ang mga Amerikano na alisin na ang kanilang mga kagamitan mula sa Subic at Clark. Kung sa simula ay inisip ng karamihan na malaking kawalan, pag-alis ng mga Amerikano, pinatunayan ng local government na mapapaunlad pa rin ang Subic. Sa pumumuno ng dating mayor ng Olongapo na si Richard Gordon at naging pinuno rin ng Subic Bay Metropolitan Authority, tinulungan nilang maging isang maunlad na commercial zone ang Subic. Bukod dito, naging kilala na nga ang Subic bilang destination ng mga bakasyonista, hindi lamang ng mga Pinoy, maging na rin ng mga iba pang turista. At dyan namin kayo tutulungan. I-explore na natin ngayon ang tinaguriang Philippines #1 playground for sports and extreme adventures. Kung pupunta ka din lang dito sa Subic, wag mo nang palampasin pa ang Ocean Adventure kung gusto mong malaman ang napakaraming mga nagaganap sa ilalim ng karagatan. At dito, hindi lang malalaman kasi hindi lang ito educational. Ang kanilang animal shows, napaka-entertaining pa! Hindi lingid sa ating kaalaman na ang Pilipinas ay napapalibutan ng tubig. Tayo ay isang bansa na mayaman sa likas na yaman ng karagatan. Sa katunayan, bahagi tayo ng tinatawag na Coral Triangle
kasama ang mga bansang Indonesia, Malaysia, Papua New Guinea, Solomon Islands at Timor-Leste na sinasabing area ng pinakamayaman sa reef building corals at kinikilalang Global Area of Marine Biodiversity at Global Priority for Conservation. Sa Pilipinas lamang, mayroong humigit kumulang 3,000 species ng isda ang matatagpuan sa ating karagatan. At dahil na rin sa biyaya na ito ng kalikasan sa ating bansa, maganda rin naman na ito ay maranasan at makitang first hand ng bawat Pilipino. Yan mismo ang nais ng Ocean Adventure, ang maipakita sa pamamagitan ng kanilang mga programa ang yaman ng karagatan at mas importante ay ang kahalagahan ng pag-aalaga nito. It's a corporate social responsibility of Ocean Adventure na when we have stranded dolphins here na dinadala namin sa closed facility. Pag may stranded animal, it's like an intensive care unit. So it's a 24/7. So dapat may nagsusupport doon sa animal. Ang Ocean Adventure po kasi, sir, it's the first open water marine park in Southeast Asia. So bali po dito sa Ocean Adventure, you'll be able to see 4 shows. 4 po yung shows na ino-offer namin. We have the dolphin show, we have the sea lion show, tapos po yung walk on the wild side, presentation po yun ng ating mga terrestrial animals, and then Olonga po Jones show, so yun po yung trampoline shows. Aside from those, meron po tayong mga facilities that you can visit, like we have 2 aquariums, and right now, andito po tayo sa Sea Lion Underwater Viewing, wherein you'll see our sea lions po. Nasubukan nyo na ba ang mag-camping? Naiisip nyo ba kung papaano mabuhay ng walang modernong kagamitan, walang mga gamit sa bahay para gumawa ng apoy o makapagluto ng walang pots and pans? Nako, papaano ka magso-survive kung hindi mo alam ang mga basic survival techniques? Buti na lang at may nakapagturo sa amin. Ang mga kapatid nating Aita ang nagbibigay ng survival training. Halimbawa na lang, pinakita nila kung paano gumawa ng apoy na gamit ay kawayan lamang. Una, meron siyang okay, pailalim, pababa. Hindi. Kaya bago naman po guideline. Para pagkakita sa unang isa, hindi pa bago-bago ng seleksyon. At ang likay po niya ay yung kinayas na kawayan. Ang pagkuha po ng kinayas ng kawayan, dapat mantis lang po. Medyo okay na po yan. Ilagay lang po sa ilalim. Dapat po guideline sa ibabaw. Pag iniipan po yan, magsasamahan po ng laway kasi baka po mamatay. Palagi na nating naririnig ang tungkol sa conservation and protection ng mga hayop dahil ang ilan sa mga lahi nila ay unti-unti nang nawawala. Seryosong usapin ito. Once you leave Ocean Adventure, you'll know about them, and then you'll learn to, appreciate those animals, and then magiging part na rin po basically yung mga nanonood ng how to protect those animals. So parang yun po kasi yung aim ng Ocean Adventure, yung sa conservation about our animals. Pero hindi ibig sabihin na hindi dapat masaya at nakakaaliw ang pag-aalaga sa kanila. Come on, let's walk on the wild side. Finally, what a job well done. So now for tonight's round of applause for Sherry and Rainer Randy. Well, a bad close first the opposite. When Sherry asks, her close are close. Sa kanilang show, pinakikita nila ang mga cute na animals na nakikipaglaro sa kanila. Ang karaniwang wild animals dito, trained na at napakabibo. Nagpakitang gilas gamit ang talas ng pang-amoy, naglalakad ng pabaligtad.
Pero sa isang bahagi ng show, nakawala raw ang ahas! Kinabahan ng ilang turista. May mga nagulat pa. Naku po, ikaw na. Ang may katabi palang ahas sa ilalim ng upuan. Yun pala, bahagi lang ito ng palabas. At safe na safe naman pala talaga ang mga bisita. At isa sa kanilang mga gimmick, isang volunteer ang tatawagin nila sa harap. Ay, ako pala yun. Nilagyan ako ng blindfold para hawakan ko raw kung alin sa mga ito ang tunay na ahas. Okay, sir. So, saan sa 3 items na pinawag sa'yo? Second. Okay. Tama ba? Number 12 volts, is your right? Yes, you guys, sir. So, how's the day for Sir Carlo? Tama ako. Kakaibang adventure naman itong mae-encounter natin sa isa pang fini-feature ng Ocean Adventure. At isa pa si Jaraan Olongapo Jones kasama ang kanyang animal friends. Mission nila, protektahan ang kalikasan lalo na mula sa mga basura. Okay, there you are. Before we go to work, you know what we gotta do. Alright. Ang mga kontrabida, ang Basura Boys! Ang galing tumalon nitong bouncing Basura Boys na ito. Akala nyo, makakatakas kayo? Panagutan ninyo ang pagtatapon nyo ng basura. Basura nyo, babalik sa inyo. Ang mga dolphins ang sinasabing isa sa mga pinakamatalinong hayop at dahil sa itsura nilang wari laging nakangiti at natural nilang mapaglaro at malambing na nature, sadyang kinagigiliwan sila ng kahit sino. Mga kahag! Ito si Zach, isang bottlenose dolphin. Alam nyo ba na dito, 10 ang dolphins at isa ang false killer whale. At ito nga, tignan nyo, napakamaamo, madulas, malansa, pero parang ang sweet niya. Hi! Hi! Isa ang dolphin show sa pinakatampok na programa dito. At talaga nga namang marami ang nanonood dito. Pinakikita nila kung gaano katalino ang dolphins. Tumatalon sila, nagpapaikot-ikot, at nakikipaglaro pa sa trainers nila. Isang turista o bisita dito ang pinipili para magkaroon ng close encounter with the dolphins. Pero pagkatapos naman ng show, pinapayagan ng audience na magpa-picture taking malapit sa dolphins. Gusto nyo bang mabasa? Mga Sea Lions naman ang panoorin natin. Ito ang bagong programa ngayon dito sa Ocean Adventure, ang Sea Lion Patrol Show. Isa sa mga game na game dito ang nag-volunteer na gayahin lahat ng gagawin ng Sea Lion. Nagpadulas ang Sea Lion. Nang ang volunteer naman ang magpadulas, ito ang nangyari. Ito ang tinatawag na kennel kung saan nananalagi ang 12 Sea Lions ng Ocean Adventure. At katabi ko, ang isa sa mga senior citizen dito, si Brandy. Hi Brandy! At alam niyo ba ang si Brandy mas gusto niya na dito sa dibdib hinahawakan imbis na sa ulo. At kung mapapansin niyo sa kanyang tagiliran, meron siyang tenga. Ayan o, nakausling pag... Yun! Tenga yun. Yan ang kaibahan nila sa seals kasi sa seals, butas lamang ang makikita mo. Hey Brandy, bait to. Ito kasama natin ngayon ang trainer dito, si Sir Relly. Kwentuhan mo naman kami tungkol dito kay Brandy. Isa siya sa pinaka-senior animals dito sa Ocean Adventure. She's about 16 to 18 years old. Nanay siya ng isang sea lion na pinanganak dito sa Pilipinas. Ano ba yung ginagawa nyo ditong pag-aalaga dito sa mga sea lions ninyo? Yung pagkain nila, piniprepare namin every morning. We clean their kennels, yung home nila.
And if they got sick, tinitreat namin, we give them medicine. Binibigyan namin sila ng enrichment, anything that they like. Hi, Brandy. Okay, ang gagawin ko lang, lalapit ko lang sa bibig niya. Hindi ba ako kakagatin? Whew! Okay, mabait. Sige, eto, ngayon may confidence na ako. Wala nang kaba. Konti lang. Marami pang ibang attractions dito sa Ocean Adventure. Kung ayaw mong mabasa pero gusto mo pa rin makakita ng mga isda, mayroon ditong Ocean Discovery Aquarium. Gusto nyo bang tanawin ang mga sea lions nang hindi nababasa? May viewing deck na pwede nyo silang mapanood sa kanilang swimming environment. Meron din syempreng kainan at of course, souvenir shop kung hindi pa kayo nagkasa sa maraming picture na maaari nyong baunin na memories sa pagbisita at pagpasal sa Ocean Adventure. Dahil natutunan na natin ang jungle survival, bibisita tayo sa isang jungle o forest at maganda sa mga makikitang paniki at unggoy sa daan sa pagbabalik yan ng I Love Pinas! I love Sa ginanap na 7th Annual PopDev Media Awards, muli na namang umani ng parangal ang GMA News and Public Affairs. Ito ang aming inspirasyon sa patuloy na paghatid ng serbisyong totoo. Mas lalong magiging masusi ang pagbabantay sa mga isyong kinakaharap ng taong bayan. GMA Will offer shows and programs to give each and every Filipino yung tamang impormasyon, tamang paninindigan. Maraming salamat po. I love Pinas. I love Pinas. Kakaiba talaga ang simoy sa loob ng isang kagubatan. Malamig, wari, buhay na buhay ang kalikasan dito. Ganyan ang aming naramdaman at nakita sa Pamulaklakin Forest Trail. Gusto ninyo ng kakaibang adventure, aba? Pumunta na kayo dito sa Pamulaklakin Forest Trail kung saan may ecology tour, jungle tour, at ang pinaka-exciting sa lahat ay ang tinatawag na overnight jungle tour na makakasama natin ang mga kapatid nating Aita. Alam nyo, sila ay expert kung anong ginagawa sa loob ng gubat, lalo na kung overnight, walang kuryente ha. Sila ang makakasama natin. Tara tatakasoy, maghunting na tayo ng fried chicken at pork chop. Pamulaklakin, bulaklak. Kaya raw ito ang pangalan ng kagubatan na ito ay dahil ang mga puno na makikita dito ay karaniwan sabay-sabay namumulaklak. Karaniwang inaabot daw ng 2 oras ang regular ecology tour na ito sa Pamulaklakin. Malinaw pa rin ang tubig dito sa Biniktigan River na nanggagaling pa raw mula sa bundok ang tubig. Para sa mga photo enthusiasts at nature lovers, maraming magagandang spot dito at maaari pang mag-overnight camping para sa mga nais pang mas maranasan at first-hand na mai-apply ang kanilang natutunang jungle survival tips. Kapag nababanggit ang paniki, ang karaniwang pumapasok sa isipan ng ilan ay naku, vampira! Sisip-sipin ng dugo ng makakagat nito. Well, bagamat may lahi nga ng mga paniki ang tinatawag na vampire bat, hindi naman ito tulad ng katahang-isip na nagiging vampirang tao sila. Kwento lamang yun. Pero itong mga nakikita sa Subic, hindi ito kwento lang. Dito sa Subic, mayroon talagang tinatawag na Bat Kingdom. Sa daan pa lamang ay makikita mo na ang mga paniki na nakabiting sa mga puno. Wari ba'y mga bunga sila? Pero magugulat ka kapag tinignan mo ng mabuti. Naku po, bat colony! Grabe ang daming fruit bats na nakasabit sa puno ng kupang.
Kung iikot kayo dito sa Subic at may matanaw kayong mga matataas na puno, aba, tignan yung maigi dahil baka nga may nakasabit na fruit bat at ang size nila, ang wingspan, 2 to 3 feet. May dalawang klase daw ng fruit bats dito, ang Golden Crown Flying Fox o yung may mga golden brown sa likuran na sa kanilang mga batok at yung isa pa ay tinatawag na Large Flying Fox. Ang fruit bat in particular ay mahalaga ang bahaging ginagampanan sa kagubatan ng Subic. Sila ang nagiging tagapagdala ng mga seeds mula sa ibang mga puno at kinakalat ito sa iba pang bahagi ng gubat na siyang tumutubo para dumami ang mga puno dito. Ang tinatawag na Bat Kingdom ng mga paniki na ito ay nakakapanghinayang na naistorbo na raw, kung kaya't karamihan sa kanila ay sa gilid na nga ng daan makikita. Pero hindi lang paniki ang makikita sa mga daan, ay unggoy! Oo, unggoy nga! Sa paglalakbay dito sa Subic, dahil malaking bahagi pa rin dito ay kagubatan, marami pa rin ang naninirahang mga unggoy dito at makikita mo na lamang sila sa tabing daan. Kung magmamaneho ka sa Subic, dahan-dahan lang para makita mo sa gilid ng daan ang iba't ibang mga naglalarong monkeys. Dito lang sa gilid. Pero kung gusto nyo silang pagmalasakitan, aba, wag nyong aabutan ng pagkain kasi alam nyo, may mga nag-abot sa kanila dati at may mga nag-away na mga monkeys na putulan ng kamay, na balian, na pilay. Kaya kung gusto nyo, admire them na lang from afar. Bagamat mukha naman silang harmless, territorial daw ang mga unggoy. Kung kaya't kahit pa nais nyo silang abutan ng pagkain, ipinapayo ng mga guide na huwag silang bibigyan ng pagkain dahil bukod sa masasanay, posible rin daw na manugod sila sa pag-aakalang sinusugod mo ang kanilang teritoryo. Kahit pa sabihing marami pa rin ang populasyon ng mga unggoy dito man sa Pilipinas o sa ibang bansa, sa pagkakasira unti-unti ng mga kagubatan ay nawawala na rin ang kanilang natural habitat. Kung kaya't sa pag-aalaga ng kagubatan, naaalagaan din natin ang tirahan ng mga animals dito. Susunod, bisitahin natin ang lugar na pinuntahan ng world leaders gaya ni former President Bill Clinton sa Subic. At lapitan natin ang relics na nakuha mula sa iba't ibang shipwreck site sa bansa. Sa pagbabalik na yan ng I Love Pinas! Pagkikisat, tunay na serbisyo. Aming handog sa bawat Pilipino. News TV ang pasado sa Pasko. News TV ang pasado sa Pasko. I love Pinas. I love Pinas. Alam niyo bang itong kinatatayuan ko ay mismong nilakaran ng 18 world leaders, kabilang na dyan si former President Fidel Ramos at former US President Bill Clinton. Alam niyo kung bakit? Noong 1996 kasi, dito sa Pilipinas ginanap ang APEC Summit. Kaya naman yung 18 world leaders, aba, dito sila sa Treboa Bay Clubhouse kumakain, nagkukwentuhan, at nakapalibot dito sa Treboa Bay Clubhouse ang tinatawag na APEC Villas. 21 villas na tinuluyan ng ating world leaders. Pero ngayon, yung APEC Villas na yon ay tinatawag ng Treboa Bay Villas na privately owned kaya hindi na mapupuntahan. Pero itong Treboa Bay Clubhouse, open to the public pa rin dahil converted na ito sa isang restaurant. Maaalala marahil ng mga kasing bata ko na noong 1996 ay ginanap dito sa bansa ang APEC Summit at sa mga villa dito nanirahan ang mga heads of state na dumalo sa pagpupulong na yon. Ang APEC ay Asia-Pacific Economic Cooperation at isang taunang pagpupulong ang ginaganap na dinadaluhan ng mga presidente, ministro at ng mga heads of state ng mga bayan sa Asia-Pacific. Noong
Noong 1996 nga, tayo ang nag-host ng naturang pulong at bagamat maraming naging kontrobersya sa pulong na yon, isa pa rin karangalan at malaking okasyon na maituturing ang naganap. Ang Triboa Bay Mangrove Park ay isang mahalagang lugar na may mataas na biodiversity dahil dalawang uri ng ecosystem ang matatagpuan dito, ang forest ecosystem at ang marine ecosystem. At tulad nga ng pangalan nito, maraming mangroves ang makikita o mga bakawan at isa pa rin sa mga kinakailangang i-conserve na likas yaman, lalong-lalo na at pinagkukuhanan din ito ng kabuhayan ng mga naninirahan malapit dito. Kilala ng bawat estudyante kung sino si Magellan, ang sinasabing nakadiskubre sa Pilipinas. Dito sa Magellan's Point Maritime Museum, hindi necessarily lahat ng makikita mo dito ay tungkol kay Magellan. Sa halip, maraming artifacts ang makikita mo dito na may kaugnayan sa karagatan. Lalong-lalo na mga artifacts na nakita at nahalungkat sa ilalim ng karagatan bilang pagkilala na rin marahil sa pagiging navigator ni Ferdinand Magellan. Sa mga enthusiasts pagdating dun sa mga natatagpuan sa mga shipwrecks at saka dun sa mga divers about this is the place for you. Dito sa Magellan's Point Maritime Museum, inigot pa lang iba't ibang shipwreck sites sa buong bansa at ilan sa mga artifacts na tagpuan ay dinala dito. Ilan sa kanila hundreds of years old for you to enjoy. Hindi mo iisiping isang museum ang lugar na ito kapag sa unang tingin mo pa lamang, subalit kapag nakapasok ka na, para ka na rin na-transport back in time sa mga nakadisplay na lumang kagamitan. Para kang nasa isang galleon ship. Alam niyo, yung mga relics na nakuha sa search and recovery operations na naririto ngayon ay sa pakikipagtulungan ng Underwater Archaeological Division ng National Museum. Kagaya nitong nasa aking kanan, ang Japanese carbines na nakuha mula sa Palawan. Alam niyo ba, mukhang napakatagal na nitong nasa dagat dahil bago ito nakuha ay tinubuan na ng talaba. Mga ilang taon na kaya ang mga nakuhang gamit na ito mula sa ilalim ng dagat? Para ka na rin nakakita ng hidden treasure sa dami ng mga nakadisplay sa museum na ito. Isa pang museum ang ating bibisitahin at ang natitirang ala-ala ng mga Kastila dito sa Subic. Susunod na yan sa I Love Pinas! I love Pinas. Ready ka ba ngayong Pasko? Christmas tip number 6. Para makatipid sa oras at tuloy-tuloy ang biyahe ninyo, magbaon ng pagkain at inuming tubig. Magplano, magsiguro, makibalita. I am ready. Serbisyong totoo ngayong Pasko ng GMA News. I love Pinas. I love Pinas. Karatig bayan lamang ng Subic ang Olongapo. Subalit malaki ang naging bahagi ng Olongapo upang mapaunlad ang Subic, lalo na noong umalis ang US military bases. Dito sa Olongapo Museum, hindi lamang mga nakakwadradong imahe o larawan ng kasaysayan ng bayan ang makikita. Mga diorama o life-size figures tungkol sa Subic ang makikita dito. Wari isinasama bilang bahagi ng kwento ang sino mang makakakita at bumibisita. Bago pa man dumating ang mga Amerikano sa Subic, nauna ng ginawang naval base ito ng mga Kastila. Isa sa mga istruktura na kanilang itinayo dito ay ang Spanish Gate, itinuturing na main gate noong panahon na yon upang makapasok sa naval base. Tinatawag na Old West Gate, ang gate na ito ay ang pasukan sa original Spanish Naval Station na itinatag sa Subic noon pang 1885. Isa sa mga bakas ng nakaraan ng Subic na magandang balikan para makita ang malalaki at magagandang mga pagbabago na nagaganap dito.
Thank you na naman sa inyong mga napaka-loving messages mula sa Facebook kay Irma Ree. Sabi niya, I love Pinas. I really had fun watching your episode. Great show talaga. God bless and also the people behind this successful show. Thank you, Irma. And this time it's from Jasmine Ramos. Ang sabi niya, now watching I Love Pinas, thumbs up to Brother Carlo for great hosting skills. Very clear and convincing. Salamat, Jasmine. At kung gusto niyo naman na magpadala ng inyong messages na pwede nating basahin, next time ay mag-log on lamang sa facebook.com/official I Love Pinas. I-click ang like and post your messages. Alam nyo, dito sa Subic, napakasaya at yung nature talaga nag-uumapaw sa kagandahan. At ang maganda dito, yung mga matagal lang naririto ang tumutulong sa pagbibigay gabay sa mga kagaya nating turista, gaya itong mga kasama kong mga kapatid nating ETA. Kaya naman mahal na mahal natin sila at mahal na mahal natin ang ating bansa. Sabay-sabay natin sabihin ang I Love Pinas! I love Pinas! I love Pinas. I would like to thank Memo, Regatta, and Pen Shop for my clothes. I love Pinas. Oh. I love Pinas. Ayun! Kaya ko rin yun. Sige. I love Pinas. Tara, Kasoy, mag-hunting na tayo ng fried chicken at pork chop. Ang pork chop po natin dito ay chicken montessori. Mountain at diba? I love Pinas. May tapa ka pa.